Sa huling video, nakita natin si Sonny na bumalik matapos siyang ilubog sa kontrobersya sa internet. Salamat kay Howard na bumili ng higit sa kalahati ng mga shares sa kanyang ahensya at ginawa siyang bida sa isang pelikula. Nagpatuloy ang kwento habang may isang nanunood ng TV interview ni Sonny kung saan nilinaw niya na magkaibigan lang sila ni Howard at hiniling niya na itigil na ng mga tao ang pagpapalaganap ng mga tsismis tungkol sa kanila. At hulaan niyo kung sino ang nanunood ng interview na ito, mga kaibigan. Si Herbert Luo, na galit at nagmumura, panalo na naman siya. Samantalang si Howard, ang ating bida, ay masayang nagpapalipas ng oras kasama si Sabrina, tinutokso siya tungkol sa kung kailan sila magpapakasal at kung ilang anak ang gusto nila. Sinagot ni Sabrina na pabibo na siya araw-araw. Si Sabrina ay isang mapagmataas at napaka-independent na babae. Siguradong mahirap para sa kanya na lunukin ang kanyang pride at tulungan ang isa sa kanyang mga karibal na harapin ang malaking problema. Tinanong ni Howard kung gagawin niya ito para sa kanya, at sumagot siya ng, hindi. Tapos tinanong niya kung bakit, at sinabi ni Howard na oras na para silang magpakasal. Pilyong pinitik ni Sabrina ang ilong niya at sinabing, huwag kang magmadali. Ayaw niyang mapulaan dahil kay Howard. Ayaw rin ni Howard na masira ang reputasyon ni Sabrina dahil sa kanya. Pero gusto ni Howard malaman ang totoong dahilan habang tinatanong ni Sabrina kung ano ang plano niyang gawin tungkol dito. Bigla siyang tumalon kay Sabrina, handa na para sa isa pang round, na pangatlo na sana. Pero hindi siya pumayag at sinabing magtrabaho na siya. Ang pagpapatakbo ng isang higanteng kumpanya tulad ng Howard Software ay nagiging mas mahirap na trabaho. Habang lumalaki ang kumpanya, mas maraming trabaho ang kinakaharap ni Howard araw-araw. Hindi labis na sabihin na ang mga CEO ng malalaking kumpanya ay kailangang ibigay ang kanilang buhay sa trabaho. Naabot na ni Howard ang kanyang limitasyon. Pakiramdam niya'y pagod na siya kahit umaga pa lamang at 3 meeting na ang kanyang nadaluhan. Naisip niya, magiging ganito na lang ba ang buhay niya ngayon, puro trabaho, trabaho, at trabaho. Sa sandaling iyon, hulaan niyo kung ano ang lumitaw sa harap niya. Tama, ang sikat na system screen na nagsasabi na ang espesyal na Valentine's Day event ay may bagong DLC at tinatanong kung gusto niyang i-download ito. Una niyang naisip na tanggihan dahil pagod na siya at napakaraming isyu ang kailangan niyang harapin. Pero naalala niya ang learning machine. Ito ay isang mahusay na pagkakataon para magdala ng bagong teknolohiya mula sa Dream World. Lubog siya sa trabaho. Maaari niyang ibenta ang ilang bagong teknolohiya sa isang maliit na kumpanya. Sa ganitong paraan, makakagawa siya ng maraming pera nang hindi kinakailangang mag-hire ng mas maraming tao o mag-alala tungkol sa pamamahala ng mas maraming produkto. Napakatalino, hindi ba? At bigla na lamang bumagsak ang kanyang katawan sa mesa, dumudura. Dinala si Howard sa Dream World at agad niyang naramdaman ang tubig na bumabalot sa kanyang katawan, parang dinala siya sa isang pool. Lumabas siya para huminga ng hangin at natanto niyang nasa isang mainit na bukal siya na napapalibutan ng mga hubad na kababaihan na naliligo. Nang makita nila siya, nagsimula silang magsisigaw, tinatakpan ang kanilang mga pribadong bahagi. Samantala, iniisip ni Howard, saan ba ako napunta? Umalis si Howard sa tubig at tahimik na umupo, naghihintay ng paliwanag tungkol sa kung nasaan siya. Habang ang mga babaeng nakarudimentaryong damit ay tinitingnan siya na parang isang exotic na hayop. Isa sa kanila ang lumapit sa likuran niya at nagsimulang singhiyutin ang kanyang leeg, namumula. Habang iniisip, wow, naamoy ko ang isang lalaki. Isa pang babae ang lumapit at sinimulang pisilin ang kanyang mga braso, iniisip, anong firm muscles. Hindi masyadong mataba, pero hindi rin payat. Tamang balanse lang. Isang pangatlong babae ang pumagitna sa kanila, sinasabing, ako ang unang nakakita sa kanya, habang ipinapadikit ang ulo ni Howard sa kanyang dibdib. At nang sinabi kong ipinadikit, talagang ipinadikit niya ito. Ang babaeng nagsisinghot sa kanya ay itinulak ang pangatlo at kinuha ang kanyang braso, sinasabing, sumama ka sa akin, habang hinihimas ang kamay ni Howard. Sanay si Howard na balewalain ng mga babae, at sa paglipas ng panahon, nasanay na rin siyang gustuhin ng mga magagandang babae ang kanyang atensyon. Pero hindi pa niya nakita ang sinumang mga babae na tinanggap siya ng ganito kainit. Pero hindi alam ni Howard na ang mga lalaki sa planetang ito ay isang napakabihirang species, halos nasa bingit ng pagkalipol. Para makakuha ng isang lalaki, handang gawin ng mga kababaihan dito ang lahat kahit magsimula ng isang digmaan. Dalawang babae na may dalang sibat ang lumapit, sumisigaw na tumabi ang iba. Huminto sila sa harap ni Howard at seryosong tinitingnan siya. Pagkatapos ay hinawakan siya sa mga braso at itinaas, pinaalala sa iba pang mga babae na huwag kalimutan ang mga patakaran ng kanilang tribo.
Kapag nakakita ng lalaki, hindi mo siya dapat itago mula sa natitirang tribo. Dapat mo siyang dalhin sa mansion, pakainin ng masasarap na pagkain, at pagkatapos ay iharap siya sa reyna sa pagtatapos ng bawat buwan. Napilitan ng mga babae na sumang-ayon na may mga nakasimangot na mukha at dinala nila si Howard sa nayon. Mukhang parang isang primitibong tribo na binubuo lamang ng mga kababaihan. Dumating sila sa isang lugar na kamukha ng isang bilangguan at inilagay siya sa loob. Tumingin si Howard sa paligid, at oo, ang mga bakal na rehas sa mga bintana ay malinaw na nagpapakita na ito'y isang bilangguan. Ngunit napansin niya ang ilang mga lalaking nagkukumpulan sa isang sulok, mukhang napabayan ngunit inaalagaan ng iba pang mga babae. Mukhang binibigyan sila ng pagkain at inumin, sa hindi malamang dahilan. Nagpasya si Howard na umupo kasama nila at maghintay upang makita kung ano ang mangyayari. Maya-maya, dumating ang dalawang babae na may dalang mga mangkok na puno ng mga ubas, sinasabing, pasensya na at napaghintay kayo. Inilagay nila ang mga mangkok malapit sa kanya, at ang babaeng may asul na buhok ay sinabihan siyang ibuka ang kanyang bibig habang inaabot ang isang ubas. Hindi nagustuhan ng isang babae ang ginawa ng asul na buhok kaya hinampas niya ang mesa ng sobrang lakas na ito'y nagkalasog-lasog, sumisigaw sa asul na buhok, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang babae na may asul na buhok ay nag-cross ng kanyang mga braso at nagsabi, tinutokso ko lang siya. Tinitingnan ni Howard ang mga pira-pirasong mesa sa paligid ng babae, iniisip kung gaano kalakas ang mga ito. Nagsimula silang kumain ng tinapay na kanilang dala, habang kalmado niyang sinabihan sila na huwag mag-alala at huwag na silang mag-away sa simpleng bagay. Kakain siya mag-isa, at sa totoo lang, napakasarap ng mga pagkain. Kaagad, napasmitin ang mga babae at sabay-sabay nilang sinabi, ang bait ng lalaking ito. Pagkaraan ng ilang oras, busog na si Howard at umalis na ang mga babae, na tinitignan siya ng mga malilikot na tingin habang sinasara nila ang pinto. Pagkaalis nila, isa sa mga lalaking tahimik lang hanggang ngayon ay lumapit kay Howard at tinanong, paano mo nagawang makipag-usap sa mga demonyong iyon? Ang mga kababaihan dito ay napakalakas, at kapag sila'y nagalit, wala kang magagawa laban sa kanila. Narinig ito ni Howard at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ang lalaki, na ngayon ay napansin ni Howard na medyo payat, ay nagsabi na kapag dinala siya sa reyna, parang tapos na ang buhay niya. Narinig ko na siya raw ay isang demonyong babae na umiinom ng dugo at kumakain ng laman ng tao. Lahat ng nakakita sa reyna ay agad na namatay. Isa sa mga kaibigan niya ay kinuha at hindi na muling nakita. Kaya, lumipas ang isang buwan na si Howard ay naipit sa lugar na iyon, pinapakain ng mga magagandang babae, hanggang isang araw, lumitaw sila na may mga patpat sa isang tasa at sinabing, halika na, oras na para sa bunutan. Kung sino man ang makapulot ng patpat na may pulang marka ay magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa palasyo ng reyna para humanga sa kanyang kagandahan. Nagsimula ang mga lalaki na kumuha ng patpat. Ang una ay kumuha at wala. Ang pangalawa ay kumuha at wala rin. Ang pangatlo, nagsimula siyang manginig nang makita niyang siya ang nakapulot ng nagwagi na patpat. Isa sa mga babae ang nagtanong kung bakit siya nananatiling mahina kahit na nakakain na siya ng napakaraming pagkain. Pagkatapos, biglang binuhat ng babaeng may asul na buhok ang lalaki na parang bata at iniakyat siya sa balikat, sinasabing ayos lang, siya na ang magdadala sa kanya doon. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nakita ang lalaki. Lumipas ang isang buwan, at narito na naman ang mga babae para sa isa pang bunutan. At sa pagkakataong ito, hulaan mo kung sino ang napili na magkaroon ng karangalang humanga sa reyna. Si Howard. Ngunit sa halip na buhatin siya sa kanilang mga balikat, tinali nila siya at inilagay sa isang stretcher, parang isang alay na isasakripisyo. Umakyat sila sa isang mahabang hagdan ng bato sa bundok, hanggang sa marating nila ang isang pintuan na napakalayo ng itsura kumpara sa natitirang kapaligiran. Ito'y puro teknolohiya, parang isang advanced na base militar, o katulad nito. Sa katunayan, habang papasok siya sa lugar, napansin niyang pamilyar ang mga dingding, kahit na nilamon na ito ng kalikasan. Dinala siya ng mga babae sa isang lugar at pinaghubad, iniwan siyang nakabrief na lang. Dalawang iba pang babae ang naghihintay na sa kanya roon na may dalang tuwalya at brush, at isa sa kanila ay mukhang si Sharon Yang. Ang isa pa ay nagtanong na lumapit siya dahil papaliguan nila siya ng maigi, at agad na naintindihan ni Howard ang sitwasyon. Papaliguan siya bago patayin, gaya ng ginagawa sa manok. Ngunit mga kaibigan, sigurado akong marami sa inyo ang magboboluntaryo na mapunta sa kalagayan ni Howard dahil hindi lang siya basta pinapaliguan. Pinapaliguan siya ng tatlong napakagandang babae na lahat ay hubot-hubad. At litong-lito ang mukha ni Howard, hubot-hubad na rin.
Tila sinasabi ni Sharon na oras na para hugasan ang ibabang bahagi ng katawan niya, ngunit agad na kinuha ni Howard ang brush, iginiit na siya na ang gagawa nito. Ang babae ay patuloy na hinahawakan ang brush at sinasabi niyang siya na ang maghuhugas ng katawan ni Howard, ngunit patuloy na tumatanggi si Howard hanggang nauwi ito sa isang paligsahan ng lakas. Tandaan, si Howard ay may lakas na higit sa normal. Ngunit, tila mas malakas pa rin ang babaeng ito kaysa sa kanya. Kung sila'y maglalaban, malamang na hindi siya mananalo sa isang harapan. Ang babae na may itim na buhok ay nagsabi, "Okay, tapos na tayo." Paparating na ang Reyna. Sa isang iglap, nagsimulang mag-ipon ang singaw mula sa tubig hanggang ito'y naging makapal na hamog. Hindi maunawaan ni Howard ang nangyayari. Hindi na niya makita ang anuman. Pagkatapos, napagtanto niyang ang mga babae na kasama niya kanina ay bigla na lang naglaho. Narinig niya ang tunog ng isang tao na pumapasok sa tubig, kasunod ng isang pambabaeng boses na nagsasabi, "Wow, bihira silang magpadala ng gwapong lalaki dito." Pagkatapos, nakikita natin siya, ang Reyna, isang blondeng babae na may mga palamuti sa katawan, hikaw, at kwintas, at may napakalaking dibdib. Agad na naramdaman ni Howard na ang babaeng ito ay napakadelikado, kailangan niyang mag-ingat. Naalala niya ang sinabi ng lalaki noon na ang Reyna ay isang demonyong umiinom ng dugo at kumakain ng laman ng tao. Nagpakilala ang Reyna, "Ako si Evelyn, ang Reyna ng tribo. Maligayang pagdating sa aking kaharian. Dahil ikaw ay isang pambihirang nilalang, pinapayagan kitang manatili dito." Nagtanong si Howard, "At paano kung gusto kong umalis?" Habang dahan-dahang lumalapit ang babae sa kanya, lumapit siya ng husto at hinawakan ang kanyang baba, at sinabi, "Maaari kang umalis, basta't gagawa ka ng pabor sa akin." Dinilaan niya ang kanyang mga labi na may malisyosong tingin, at sinabi na ang isang lalaki ay kailangang magkaanak sa isang babae rito kung nais niyang makaalis. Nagsimula ng magsalita si Howard, pero habang lumalapit ang babae upang halikan siya, naramdaman niya ang isang kamay na umaabot sa kanya, at nagsimula ng malabo ang kanyang isipan. Tinanong ng Reyna, "Sisigot ka ng oo, hindi ba?" Para bang unti-unting hinihipnotismo siya ng boses ng Reyna. Ang Reyna ay nagpapalabas ng mga pheromones na mayroong nakakabighaning epekto. Mahirap itong labanan. Sumulpat ang mukha ni Sabrina sa kanyang isipan. Hindi niya ito magagawa. Hindi niya maaaring pagtaksilan si Sabrina. Ang Reyna, nakaharap sa kanya, ay nagpapalabas pa ng mga pheromones habang inilalapit ang kanyang mga labi sa kanya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng biglaang kamalayan si Howard at instinctively niyang inabot ang leeg ng Reyna, inilagay ito sa chokehold hanggang maramdaman niyang humihina ang lakas ng Reyna, at bumagsak ang kanyang katawan na walang malay. Naitulak ni Howard ang tukso ng Reyna. Nakahanap siya ng daan palabas sa pamamagitan ng isang bagay na mukhang ventilation duct. Ang duct na ito ay direktang nagtutungo sa isang bangin, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Bumaba si Howard at tumawid sa makitid na gilid hanggang makuha niya ang isa pang duct ng ventilasyon, gamit ang daan na ito upang bumalik sa loob ng palasyo ng Reyna. Sinimulan niyang maghanap sa paligid, at may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang cylindrical na lalagyan, natatakpan ng tela. Kilalang-kilala niya ang hugis na ito. Pagkatapos ay hinayla ni Howard ang tela, at napagtanto niyang tama siya. Ito ang learning machine. Sandali, ito ay nangangahulugang isang bagay lamang. Nasa Dawn spacecraft siya. Sinubukan niyang simulan ang The Beginning Protocol ng ilang beses noong nasa barko siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa ilang kadahilanan, hindi siya nakatanggap ng tugon. Tila ang Dawn spacecraft ay napunta sa primitibong at walang buhay na lugar na ito. Mayroong maraming mga human embryo sa barko noon. Hindi niya alam kung sila ay buhay o patay na sa puntong ito. Anong kapalaran ng kanilang sinapit? Kaya, binuksan ni Howard ang learning machine, at sa loob nito, natagpuan niya ang ilang mga itlog. Medyo malalaking itlog ang mga ito. Ang mga ito ba ay pinapalaganap para kainin? Sa sandaling iyon, narinig niya ang sigaw ng Reyna na nagsasabing huwag hawakan ang mga itlog na iyon. Sigaw niya ng malakas para ibalik ni Howard ang mga itlog sa kanilang kinalalagyan. Tila napakanerbyoso ng Reyna. Sinabi ni Howard na kung lalapit sila, ihahagis niya ang itlog, at tinawag siya ng Reyna na isang bastardo, sinasabing iyon ay kanyang mga anak. Nabigla ang bida at nagtanong, "Ano?" Ngunit sobrang gulat siya kaya nahulog ang itlog mula sa kanyang mga kamay. Sigaw ng Reyna, "Aking anak." Ngunit mabilis na tumalon si Howard at nahuli ang itlog bago ito mabasag sa lupa. Mas galit na galit ang Reyna kaysa dati at sinabing papatayin niya si Howard. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa mga lalaking kanilang banihag dati. Kinain niya ba sila? At sumagot ang Reyna, "Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Pagkatapos ay,
Pagkatapos ng eksena, napunta tayo sa isang lugar na may kakaibang sulat sa itaas, na nalaman nating ito pala ang klinika. Sa pagkagulat ni Howard, sa loob ay naroon ang mga lalaking nawala, pero hindi lang iyon, may mga bata rin silang kasama. Abala ang mga lalaki sa pag-aalaga ng mga batang ito. Isa sa mga lalaki, nang makita ang Reyna, ay nagsabi, "Mahal na Reyna, bumalik na kayo. Tingnan ninyo kung paano ko inalagaan ang sanggol," habang si Howard ay gulat na gulat. Sa totoo lang, ang tribo na ito ay katulad ng isang kolonya ng mga bubuyog o langgam. Ang Reyna lang ang pwedeng magparami. Ang iba pang mga babae ay may tungkuling mangalap ng pagkain at ipagtanggol ang tribo. Hindi sila maaaring magkaanak kahit na makipagtalik pa sila sa isang lalaki. Kapag nabuntis ang Reyna ng isang lalaki, naglalabas siya ng itlog, at mula sa itlog na iyon ay ipinapanganak ang bata. Ang kasarian ng bata ay hindi pa natutukoy bago pa man ito ipanganak, hindi katulad ng sa ating lahi ngayon. Depende ito sa temperatura ng paligid habang ini-incubate. Kung ang temperatura ay higit na mataas ng 1 degree, isang babae ang mabubuo. Kung ito ay mas mababa ng 1 degree, lalaki naman ang mabubuo. Dahil sa patuloy na pag-init ng klima ng planeta, nagiging mainit ang temperatura buong taon. Wala nang ipinanganak na lalaki sa tribo sa loob ng mga dekada. Dahil dito, nasa bingit ng pagkalipol ang tribo. Kaya't gano'n na lamang ang pagkaulol ng mga babae sa tribo sa mga lalaki. Sa puntong ito, napunta tayo sa totoong mundo, mas partikular sa opisina ni Howard. Nagising siya na may malambot na kamay na humahaplos sa kanyang ulo. Si Sharon iyon, na nagtanong kung pagod na siya. Sumagot siya ng hindi. Sa totoo lang, nasa isang bagong dream game siya. Pagkatapos ng ilang sandali nang ikwento ni Howard ang lahat ng nangyari, tinanong siya ni Sharon, "Kaya, nag-sex ka na ba sa Reyna? Kasi kung hindi, baka mapahamak ang tribo. Baka sila'y tuluyang maglaho." Napahiya si Howard at nagsabi, "Paano ko pagtataksilan si Sabrina? Nakipagkasundo ako sa Reyna. Binigyan niya ako ng learning machine, at tinulungan ko siyang makahanap ng paraan para mabuhay ang mga lalaki. Dahil nakadepende ang kasarian sa temperatura ng kapaligiran." Pagkatapos nito, makikita natin si Howard na papunta sa isa sa mga banyo ng tribo. Nagtanong ang Reyna kung ano ang ginagawa niya, at sumagot siya na gumagawa siya ng yelo. Sinimulan niyang kiskisin ang puting bagay mula sa pader, ang saltpeter. Kapag natutunaw ang saltpeter sa tubig, sumisipsip ito ng init at nagbubuo ng yelo. Kaya't nilagyan ni Howard ng itlog para kainin, at ang bata ay naka-incubate sa yelong ito. Sa wakas, may isang bata na lumabas mula sa isa sa mga higanting itlog. Hinawakan ng Reyna ang bata sa kanyang mga bisig, at isang luha ang pamatak mula sa kanyang pisngi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, may isang bata na ipinanganak sa tribo. Pagkatapos noon, muling nakatagpo ni Howard ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita, ang minamahal na artificial na katalinuhan, 63. Itinanong ng bida kay AI 63 kung ang dream game ba ay isang panaginip lang, at walang epekto sa lahi ng tao ang mga kaganapan sa laro. Sumagot ang AI na mali siya. Ang dream game ay ang hinaharap ng lahi ng tao. Lahat ng mga panaginip na naranasan niya sa mga laro ay mangyayari sa hinaharap. Sa mga nakaraang laro, nagsikap siya upang protektahan ang huling mga embryo ng tao. Ang spaceship kung saan sila naruroon ay naglayag ng walang direksyon sa kalawakan hanggang sa mapadpad sa isang mabagsik at primitibong planeta. Sa madaling salita, sila ang mga astronaut na Diyos. Upang umangkop sa lokal na kapaligiran, ang mga gene ng embryo ay nag-mutate. Ang mga embryo na ito ay nagkaroon ng matibay na shell at nagsimulang matukoy ang kanilang kasarian batay sa temperatura. Dahil sa matinding pagbabago ng klima ng planetang ito, halos nalipol ang populasyon. Muli kang naging tagapagligtas ng hinaharap ng lahi ng tao, Howard. Nabigla si Sharon sa lahat ng ito. Akala niya ay isa lamang itong ilusyonaryong laro. Sinabi ni Howard na, bukod pa rito, ang dream game ay matatapos na. Iyon na ang huling pagkakataon na siya ay pumasok sa laro. Tumingin sa kanya si AI 63 at sinabi, "Gusto mo bang malaman kung ano ang dream game?" "Sige, sasabihin ko sayo. Ito ay isang testing system na lampas sa espasyo at oras. Inimbento ng isang mataas na antas at matalinong lahi mula sa ibang dimensyon. Ginagamit nila ang sistemang ito upang obserbahan kung may mga katangiang tulad ng kabutihan, tapang, determinasyon, at iba pa ang mga tao. Kung mabaygo ang mga tao sa pagsubok, gagamitin nila ang kanilang mga paraan upang lipulin ang buong lahi ng tao. At ikaw ang napili upang lumahok sa pagsubok na ito. Ang mga katangiang ipinakita mo sa mga dream games ay labis na humanga sa mga nilalang na ito. At dahil dito, pinahintulutan nilang magpatuloy ang pag-iral ng lahi ng tao.
Pagkatapos mawala ang dream game, magkakaroon ka ng huling pagsubok. Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Anong klaseng pagsubok? Ngunit sinabi lang niya na malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi niya kailangang mag-alala dahil ang lahat ng kaalaman at kasanayang natutunan at na-develop niya sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap ay hindi kailanman mawawala. Sinusubukan pa rin niyang unawain ang kanyang mga salita. Mawawala? May mawawala ba? Mga kaibigan, matagal-tagal na mula nang magkaroon ng huling panaginip si Howard. Sa katunayan, ilang buwan na ang lumipas. At mula noon, hindi pa dumarating ang tinatawag na huling pagsubok. Ginugol niya ang buong oras na iyon sa pag-iisip tungkol dito hanggang sa mapagtanto niya na ang pag-aalala sa isang bagay na wala siyang kontrol ay walang kabuluhan. Mas mabuti pang mag-focus sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. At subukang makamit ang mga tunay na bagay. Mga bagay na maaaring magbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Pagkatapos mag-aral sa learning machine sa huling panaginip, mayroon siyang mas advanced na teknolohiya sa kanyang utak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ideya ni Howard ay ibenta ang mga patente ng teknolohiyang ito sa pinakamataas na bidder. At syempre, hindi siya maniningil ng mura dahil ang teknolohiyang ito ay revolusyonaryo. Ngunit dahil wala siyang disenteng akademikong background, hindi siya nakapagkolehiyo o anumang bagay na tulad nito. Ngunit dahil wala siyang ganitong teknolohiya na parang bigla na lang lumitaw, kailangan niya ng isang tao na magrepresente sa kanya, so to speak. Kaya tinawagan niya si Dr. Kai, ang parehong tao na kasalukuyang namumuno sa technical team ng Howard Software. Ibinigay ng bida sa kanya ang buong experimental plan, at pinangunahan niya ang isang team para i-develop ito at isulat ang mga papeles. Nang ipinakita niya ito kay Sharon, nagulat siya. Gusto niyang i-develop ang lithium metal batteries. Sinabi ni Howard sa kanya na ito ay magiging worth trillions of dollars. Sa kasalukuyan, ang mga lithium batteries ang namamayani sa merkado, ngunit ang energy capacity ng lithium metal batteries ay maraming beses na mas malaki kaysa sa karaniwang lithium. Kung mapadoble man lang niya ang energy capacity na mayroon ang merkado ngayon, ang buong merkado ng mga telepono, electric cars, at iba pa ay magkakaroon ng revolusyon. Kaya't isang araw, ang kalbong tao, ibig kong sabihin, si Dr. Kai, ay dumating sa opisina ni Howard na sobrang excited, sinasabing, nagawa namin ito, at ipinapakita sa kanya ang battery. Pagkatapos, noon, inilathala ng kalbo ang papel tungkol sa bagong teknolohiya. Ngunit ang kanyang mga kasamahan, imbes na hikayatin siya, mas marami pa siyang natanggap na mga tanong at pagdududa kung totoo ba ito. Kaya sinabi ni Howard kay Dr. Kai na mag-schedule ng isang formal na presentasyon, sa estilo ni Steve Jobs, para maipakita ang teknolohiyang ito sa buong mundo at mawala ang lahat ng pagdududa. Tinanong ni Sharon kung magkano ang balak niyang hingin mula sa mga kumpanyang gustong makuha ang patent na ito. Sabi ni Howard, 4 o 5 lamang na kumpanya ang papayagan niyang gumamit ng patent na ito, at bawat isa ay kailangang magbayad ng lisensya na nagkakahalaga ng $1.50 bilyon. Bukod pa rito, ang paggawa ng mga lithium metal na baterya ay nangangailangan ng isang espesyal na electrolyte, na kasalukuyang pangunahing teknolohiya ng Howard Software, kaya't kailangan nilang magbayad ng karagdagang bayad para dito. Tumawa si Sharon at tinanong kung siya'y nasisiraan na ng ulo, pero sinabi ni Howard na magtiwala lang siya sa kanya. Tiyak niyang tatanggapin ng mga kumpanya ang kasunduan. Sinabi ni Sharon na nagbago na si Howard, mas naging bata, pasaway, pero mas nakakaaliw kaysa dati. Dumating ang araw ng presentasyon ng teknolohiya ng lithium metal na baterya, kung saan si Dr. Kai ang nanguna sa presentasyon, sa estilo ni Steve Jobs. Habang nasa likuran lamang, halos parang isang anonymous na manunood, nakaupo si Howard kasama si Sharon, tahimik na pinapanood ang nagaganap na revolusyon sa teknolohiya na siya mismo ang nagpasimula. Ilang araw ang lumipas, nag-uusap sila ni Sharon sa kanyang opisina nang tanungin siya nito kung kamusta na ang mga negosasyon sa mga kumpanya. Sagot ni Howard, wala pang tumatanggap sa presyo na hinihingi niya. Iniisip niya na pinag-uusapan ng mga kumpanya kung paano mapapababa ang presyo. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Sinagot niya ito, at narinig niya sa kabilang linya ang tinig na nagsasabing, tinatanggap ko. Matapos ang mabilis na pag-uusap, binaba ni Howard ang telepono at sinabi kay Sharon, ayan na, may unang kumpanya na gustong pumirma ng kontrata sa akin. Sinabi ni Sharon, congratulations, mula ngayon bilyonaryo ka na. Simula noon, matapos ang unang kumpanya na pumayag na makipagkasundo, sunod-sunod na ang ibang mga kumpanya. Ayaw ng kahit sino na maiwan sa laro. Humiga si Howard sa sofa at sinabi, sa wakas, masasabi kong naging bilyonaryo na ako.
Pero nakakatuwa, kahit ang dami kong pera, parang hindi ako komportable na hindi ito ipakita sa iba. Sa tingin ko, panahon na para ipagyabang ito. Tinanong niya si Sharon kung may alam ba itong mga gusali na binibente ni Herbert Luo. At nagtanong si Sharon kung sinusubukan ba niyang asarin ang matandang iyon. Sagot ni Howard, dati siyang hiniya at minamaliit ni Herbert pati na rin ang lahat ng ginawa nito kay Sharon. Si Sharon ay dumaan din sa mga paghihirap dahil sa kanya. Panahon na para maghaiganti. Tinanong ni Sharon kung gagawin niya talaga ito para sa kanya, at sagot ni Howard, syempre naman, gagawin ko iyon. Kaya, matapos ang walang katapusang mga pagpupulong sa mga kinatawan ng bawat kumpanya, na ideposito na ang mga pondo sa account ni Howard. Matapos magbayad ng mga bayarin, mayroon na siyang eksaktong $6,750 million sa kanyang account. Siya ay opisyal ng isang bilyonaryo. Malaki at matatag na ang kumpanya ni Herbert Luo sa sektor ng real estate. Ngunit mula nang magsimula ang pandemya, marami nang nagbago sa larangang ito, at hindi na ito kasing kumikita gaya noon. Naghahanap si Herbert ng paraan upang baguhin ang kanyang negosyo at pumasok sa bagong merkado, ngunit hindi pa siya nakakakamit ng anumang kapansin-pansing resulta. Dumating ang kanyang sekretarya, sinasabing, Mr. Luo, may isang Mr. Chen mula sa industriya ng baterya na gustong makipag-usap sa inyo. Sagot ni Herbert, sino? Mahalaga ang oras ko. Huwag mo akong abalahin kung hindi ito importante. Ipinaliwanag ng babae na kahapon, may ilang kumpanya sa sektor ng baterya na naglunsad ng bagong henerasyon ng mga baterya na may doble ang kapasidad ng enerhiya kumpara sa kahit anong baterya sa kasalukuyang merkado. Ang kanilang teknolohiya ay umunlad dahil binili nila ang isang kritikal na patent mula sa laboratorio ng taong ito. Nag-isip si Herbert, matagal ko nang sinusubukang makapasok sa mga merkado sa labas ng real estate. Ang industriya ng baterya ay isa sa mga larangan na sinusubukan kong pasukin, at nagkaroon na ako ng ilang progreso, pero sinabi niya sa sekretarya na papasukin si Mr. Chen. At, sa kanyang pagkagulat, sino pa nga ba kundi ang mahal nating Howard ang nagpakita, na nagsabing, Mr. Luo, matagal na tayong hindi nagkikita. Sinabi ng sekretarya, ito si Mr. Chen. Sa kanyang laboratorio nagmula ang patent para sa bagong baterya. Nanatiling tahimik si Herbert ng ilang segundo, nakatitig kay Howard bago siya nagsalita. Ano ang punto ng kalokohang ito? Ano ang plano mong gawin? Hinailan ni Howard ang isang upuan para maupo habang sinasabi kay Mr. Luo na mukhang mali ang pagkakaintindi nito sa kanya. Nandyan siya para makipag-usap tungkol sa negosyo. Ngumiti si Herbert at sinabing, ikaw. Ipinaliwanag ni Howard na binili niya ang isang laboratorio ng baterya ilang buwan na ang nakakaraan at aksidenteng nakagawa ng isang electrolyte na sa kabutihang palad ay nagbigay solusyon sa isang napakahirap na problema sa industriya ng baterya. Matapos niyang irehistro ang patent para sa imbensyon na ito, maraming kumpanya ang gustong bilhin ang kanyang patent. Naisip niyang hindi makatarungan na ibenta ito sa iisang kumpanya lamang, kaya tiniyak niyang makuha ito ng ilang kumpanya. Tinitigan niya si Herbert at sinabing narinig niya kay Sabrina na mayroon din itong kumpanya ng baterya, at nagtatanong kung interesado rin ito sa patent. Hindi nagsalita si Herbert, nakatitig lang siya kay Howard, walang ipinapakitang emosyon. Tumayo si Howard, nagsasabing, dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan, kalimutan na lang. Aalis na ako. At talagang umalis si Howard. Si Herbert, gaya ng dati, may galit na ekspresyon, agad na inutusan ang kanyang sekretarya na alamin ang lahat tungkol sa laboratorio ni Howard. Sinabi nito, oo, Mr. Luo. Tiningnan ni Herbert ang mga papel na iniwan ni Howard sa kanyang mesa, mga dokumento ng rehistrasyon ng patent, at galit na pinunit ang mga ito at itinapon sa basurahan. Sinabi niya, anak nang, dumating ang hayop na iyon dito para lang asarin ako. Magbabayad siya ng mahal para dito. Natapos ang kabanata at nagsimula ang susunod na may eksenang nagkamayan sina Howard at Herbert sa harap ng maraming photographer. Mukhang nagkaroon ng kasunduan ang dalawa. Mukhang pansamantalang isinantabi ni Herbert Luo ang kanyang pride para sa kapakanan ng kanyang kumpanya ng baterya at binili ang lithium metal patent ni Howard. Tinitigan ni Herbert si Howard at sinabing, Mr. Chen, hindi ka na ang dating batang mahirap na kilala ko. Tumugon si Howard, salamat. Natutuwa akong marinig yan. Ngayon, tungkol sa kasal ko kay Sabrina. Pwede ba nating isama iyon sa ating agenda? Nag-isip sandali si Herbert bago sumagot, sige, pero pag-usapan natin ito sa mas tahimik na lugar. Lumipat ang eksena sa opisina ni Herbert Luo, kung saan sila nag-uusap habang umiinom ng tsaa.
Masaya si Howard dahil palaging tinatrato ni Herbert si Sabrina bilang isang kasangkapan lamang para sa mga negosyong kooperasyon. Ngunit ngayon, malayo na si Howard sa pagiging isang batang mahirap. Tiyak niyang papayag si Herbert sa kanilang kasal ngayong pagkakataon na ito. Sinabi ni Howard, napakagandang tsaa, Mr. Luo. Si Mr. Luo naman ay tahimik na iniisip, bastos at arrogant. Wala siyang respeto sa akin. Hindi ko papayag ang magpakasal si Sabrina sa kanya. Ngunit ang sinabi lamang niya ay, hindi ko inaasahang magiging tanyag ka sa murang edad. Congratulations! Si Sharon Yang ba ang pangunahing nag-invest sa iyo? Hindi naapektuhan si Howard sa tila banta ni Herbert at simpleng tumugon, oo, ang kumpanya kong Howard Software ay nangangailangan ng malaking kapital sa simula, kaya't medyo mahirap para sa akin na gawin ito mag-isa. Hindi natin matitinag si Howard sa tila banta sa kanya at simpleng tumugon ng, oo, kinailangan ng Howard Software ng malaking kapital noong una. Kaya medyo mahirap gawin ito mag-isa. Sinabi ni Herbert na may kasunduan siya sa kanilang pamilya. At agad na naramdaman ni Howard ang mali siya sa boses nito. Mukhang may isa pang pukana ang matandang ito. Nagpatuloy ang matanda, sinasabi niyang kailangan muna niyang magkaanak para sa pamilya Luo. Bago niya makuha ang kontrol sa mga ari-arian ng kanyang kapatid na si Gerald Luo. Na ikinagulat ni Howard. Sinabi pa niya na ang mga tagapagmana ng pamilya Luo ang magmamana ng mga ari-arian. At tiniyak ng kanyang kapatid na may nakaimbak na maraming frozen sperm sa isang laboratorio noong siya'y nabubuhay pa. Na maaaring gamitin anumang oras. Naalala tuloy ni Howard na sinabi ni Sharon sa kanya na hindi siya magkakaanak sa ibang lalaki kundi sa kanya lamang. Kaya iyon pala ang ibig niyang sabihin. Kailangan niyang magkaanak para sa pamilya Luo. Tinanong niya kung magkano ang kabuoang halaga ng pamana. Lahat ng ari-arian at iba pang bagay. At sumagot si Herbert na higit sa 8 bilyong dolyar. Sa kasamaang palad, hindi pa ito kayang abutin ni Howard sa ngayon. At hindi nakapagtataka na nag-aatubili si Sharon na talikuran ito. Ang ganitong kayamanan ay maaaring makapagpabaliw kahit sino. Para bang imposible na silang magkaayos sa puntong ito. Ang buong kayamanang ito ay pagmamay-ari ng pamilya Luo. Kaya makatuwiran lang na pilit itong pinanghahawakan ni Herbert Luo. Ngunit malamang na hindi bibitawan ni Sharon ang napakalaking halaga ng pera. Hindi na angkop para sa kanya na samantalahin ang lahat ng yaman na ito. Ngunit kapag napaharap sa ganitong kalaking pera, nagiging marupok ang moralidad ng tao. Kung siya si Sharon, kaya ba niyang labanan ang tukso na ipaglaban ang pera? At kayo, bibitawan niyo ba ang inyong mga prinsipyo para sa 8 bilyong dolyar? Sa mga oras na ito, may paparating sa silid kung saan nag-uusap ang dalawa. Isang babae na naka-high heels na halatang mamahalin. At syempre, siya nga, mga kaibigan. Si Sabrina Luo, ang waifu ng bida. Papalapit na siyang kakatok sa pinto, ngunit sa eksaktong sandaling iyon. Narinig niyang sinabi ng kanyang ama, kung maghiwalay kayo ni Sabrina, bibitawan ko ang pera at hahayaan si Sharon na kunin ang lahat. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng impluwensya, pera, at kapangyarihan ko. Para pilitin siyang magbayad at sirain ang kanyang reputasyon. Ang pagtapik sa maselang isyo ang pinakamabisang paraan para manipulahin ang isang tao. Hindi pinapayagan ni Herbert Luo na hamanin ng sino man ang kanyang awtoridad. Maging sa trabaho o sa usapin ng pamilya. Ang taong ito ay palaging naging isang halimaw. Bata at matapang si Howard. Hinamon niya ang awtoridad ni Herbert at paulit-ulit itong pinukaw. Tiyak na susubukan niyang pagbayarin ang bida. Iniisip niya na ang batang ito ay nais magpakasal kay Sabrina. Magkaroon ng kasunduan sa negosyo kay Sharon Yang. At mapalapit pa sa sikat na idolo. Nais niyang makuha ang lahat ng magagandang bagay sa mundo ngunit isa lang siyang sakam na uod. Pagkatapos ay sinabi niya, sino ang pipiliin mo, si Sabrina o si Sharon Yang? Tumayo si Howard ngunit hindi makasagot. Ang puso niya ay nagsasabi ng isa, ang isip niya ng iba. At ang kanyang katawan ng iba pa. Napakahirap sumagot, naghigop ng isa pang tasa ng tsaa si Herbert. Nilalasap ang sandali, at pagkatapos ay nagsabi, hindi mo kayang bitawan ng kahit alin sa kanila, di ba? Lalo na si Sharon Yang. Patuloy mo siyang minamahal. Patuloy kayong nagkikita, sa mga pribadong pagtitipon, hindi ba? At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Si Sabrina iyon. Narinig niya ang lahat ngunit nanatili lang siya sa pinto, walang sinabi. Ang kanyang tingin ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. Hindi pa siya tiningnan ni Howard ng ganito noon. Parang pahirap, sa halip na sumigaw at magwala gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Sa pagkakataong ito, nanatili siyang tahimik. May masamang kutob si Howard na baka hindi na mabawi ang kanilang relasyon.
Naghiwalay, nagbalikan, naghiwalay ulit. At pagkatapos ay nagkabalikan. Parang isang relasyon na puno ng mga liko at pag-ikot. Kung hindi, hindi ito matatawag na pag-ibig. Ngunit ang tiwala ay parang isang bagay na marupok. Kapag nasira, hindi na ito maibabalik. Ang pag-ibig ay namamatay. Lumapit si Sabrina sa kanila at sinabing kailangan ng umalis ni Howard. May kailangan siyang pag-usapan kasama ang kanyang ama. Nag-alinlangan siya at nagsabi, habang umalis siya nang hindi mapalagay. Sinabi ni Herbert na nakaupo sa kanyang upuan. Malabog at sakam, gaya ng karamihan sa mga lalaki. Muntik nang umiyak si Sabrina. Ngunit napigilan niyang huminga ng malalim. Kailangan niyang gawin ang kanyang pinuntahan. Kaya sinabi niya, nandito ako para mag-resign. Sinabi niya na gusto niyang magsimula ng sarili niyang negosyo. At itayo ang kanyang sariling karera. Bigla namang nagalit si Herbert at tinanong kung kailan niya siya hindi tinrato ng maayos sa kanilang kumpanya. Yumuko si Sabrina bilang paggalang at nagsabi, "Salamat, Ama, sa lahat ng nagawa mo para sa akin." Habang naalala niya ang pagiging teenager niya. At pinilit siya ng kanyang ama na manood ng isang mag-asawang empleyado na nagkakantutan. Lahat dahil malapit na siyang ipagbili bilang kalakal sa isang nakakatakot na matandang lalaki. Lumakad siya papalayo ng hindi lumilingon. Ngunit hindi ito tinanggap ni Herbert. Itinapon niya ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig at sumigaw, "Sabrina!" Ngunit naisarado na niya ang pinto. Huminga siya ng malalim. Mahirap man, nagawa niya ito. Mula ngayon, mamumuhay na siya ng malaya. Wala nang sino man ang magdidikta sa kanya o mangungontrol sa kanyang buhay. Pagkatapos, may biglang humawak sa kanyang braso. Ngunit mabilis siyang kumawala at sinabi na alam na ng tao kung anong klaseng tao siya. Ayaw niya ng mga lalaking taksil. Humingi ito ng paumanhin sa narinig niya, pautal-util at hindi sigurado sa sasabihin. Pagkatapos ay nag-alok na kung gusto niyang magsimula ng sariling negosyo. Kailangan niya ng tulong sa puhunan at mga ganoong bagay. Ngunit patuloy siyang naglakad palayo ng hindi lumilingon. Sinasabi na nagtrabaho siya ng matagal para sa kanyang ama. Nakapag-ipon ng maraming pera sa paglipas ng panahon. Nakaipon ng maraming koneksyon. At may iba't ibang uri ng kasunduan sa negosyo. Hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Sinabi ni Howard na kung sakaling kailanganin niya ng kahit ano, pwede siyang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Sabrina sa huling pagkakataon na puno ng kalungkutan at sinabi, "Ayos lang, kaya ko ito mag-isa." Ang eksenang ito ay nagpapaalala sa akin ng Sabrina noong unang season. Nag-cut ang eksena papunta sa kanya habang nakasakay sa kanyang magarang sasakyan, mabilis na umaandar. Sinundan siya ni Howard papunta sa kotse, ngunit hindi na nagsalita si Sabrina sa kanya. Ngunit ang kamay na hawak ang manibela ay nanginginig. At sa sandaling iyon, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi mapigilan. Kung siya ay kasing husay ni Sharon Yang, mas mamahalin ba siya? Ngunit huli na para malaman iyon ngayon. Alam ni Howard na matigas ang ulo at matyaga na wala nang balikan ngayon. Tumangala siya sa langit at huminga ng malalim, sinusubukang isipin ang susunod na gagawin habang napansin niyang nagiging madilim ang panahon. Ang eksena ay lumipat kay Sharon na itinapon ang isang dart ng tama sa target, sabik na sinasabi. "Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, sa wakas ay babalik ka sa akin." Pagkatapos, mga kaibigan, makikita natin ang isang flashback mula sa nakaraang araw nang makipag-usap si Sharon kay Herbert Luo, sinasabi na si Howard Chen ay hindi na tulad ng dati. Lumalaki ang kayamanan niya araw-araw. Hindi magtatagal at magpapakasal na sila ni Sabrina. Kung mangyari iyon, ituturing kong kabayaran ang $8 bilyon para sa pagnanakaw ng iyong anak sa aking lalaki. Hinampis ni Herbert ang kanyang mesa at tinawag siyang walang hiya. Hindi lang iyon, tinawag pa niyang bastos. Ngunit si Sharon ay tumatawa lamang. Hindi siya natatakot sa kanya. Sa halip, dahan-dahan niyang inikross ang kanyang mga binti at sabi, "Hindi tayo nagkakaiba, pero nagpapasalamat ako sa papuri." Pagkatapos, mga kaibigan, lumipat ang eksena sa kasalukuyang sandali kung saan nagsimula ng umulan. Naglalakad pa uwi si Howard. Hindi siya nababahala sa ulan. Sa halip, tinatakpan nito ang kanyang mga luha. Irony ko na kapag siya ay bumagsak, hindi siya nag-iisa. Sa wakas, nakuha niya ang pera para makamit ang lahat ng pinapangarap niya. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay nawala magpakailanman. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa larong iyon. Gaano kalayo siya sana nakarating kung maaari niyang balikan ang oras at ulitin ang lahat. Sa sandaling ito, nararamdaman niyang may nangyayari. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magpixelate. Iniisip niyang mahihimatay siya ng biglang. Nandyan na siya sa kanyang mesa. Ang parehong mesa kung saan siya nagtatrabaho bilang empleyado sa Grand Glory Corporation.
Tumingin siya sa paligid at hindi naiintindihan ang nangyayari. Bumalik siya sa nakaraan. Pagkatapos, lumabas ang kanyang dating boss, na nagsasabing mahirap ang merkado sa mga araw na ito, maraming tao ang nawawalan ng trabaho, kaya kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti. Sa wakas ay naintindihan ni Howard. Bumalik siya sa araw na pumasok ang Dream Game sa kanyang buhay. At ganito nagtapos ang episode na ito, mga kaibigan. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang susunod na episode ang huli ng kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang serye hanggang ngayon, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Salamat, magkita tayo sa susunod. Paalam!